Sa ating pang-araw-araw na buhay, gamit natin ang wika Filipino sa pagkikipag-usap, sa eskwela at sa tahanan. Pero, naisip mo na ba kung paano ba nabuo ang mga panuntunan sa baybay ng mga salita? O kung bakit tuwing Agosto ay may buwan ng wika? Halina't tuklasin natin ang kasaysayan ng ortografiya at ang kahalagahan ng buwan ng wika. Ano ang ortografiya? Ang ortografiya ay tumutukoy sa paraan ng pagsusulat o pagbaybay ng mga salita sa isang wika. Hindi ito basta-basta. Ang tamang baybay ay mahalaga upang magkaunawaan tayo at mapanatili ang kaayusan sa pagsusulat. Ang ortografiyang Filipino ay dumadaan sa ilang pagbabago sa paglipas ng panahon. Halina't alamin natin ang mga mahalagang taon. Inirekomenda ng linangan ng mga wika sa Pilipinas ang bagong alpabeto ng wikang Pilipino na may 28 na letra. Nilagdaan ito ni Palihim Lourdes Quisumbing. Naglabas ang komisyon sa wikang Pilipino ng isang rebisyon na may pamagat na 21 rebisyon ng ortografiyang Pilipino. Layunin nitong mapabilis ang standardisasyon ng wika sa akademikong larangan. Ngunit sa taong ito, pansamantalang sinuspinde ang 2001 rebisyon habang nagsasagawa ng masusing pag-aaral. Muling ginamit ang gabay noong 1987. Isinilang ang gabay sa ortografiyang Pilipino na siyang ginagamit natin hanggang ngayon. Pinagsama-sama rito ang mahalagang bahagi ng mga naunang gabay. Ano ang buwan ng wika? Ang buwan ng wika ay taunang pagdiriwang ng ating pambansang wika, ang Filipino. Layunin nitong palaganapin ang pagmamahal sa ating sariling wika at palakasin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Pero alam niyo ba, bago ito naging buwan, ay nagsimula muna ito bilang linggo ng wika? Kasaysayan ng buwan ng wika. 1946, itinakda ni Pangulong Sergio Osmeña ang linggo ng wika mula Marso 27 hanggang Abril 2. 1954, nilipat ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiriwang sa Agosto 13 hanggang 19 bilang pag-alala sa kapanganakan ni Manuel L. Quezon, ang ama ng wikang pangbansa. 1971, naglabas ang DECS ng utos na ang linggo ng wika ay tuwing Agosto 13 hanggang 19 sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. 1986, sa ilalim ni Pangulong Corazon Aquino, pinalakas pa ang pagpapahalaga sa ating wika sa pamamagitan ng Proklamasyon BLG 19. 1997, pinirmahan ni Pangulong Fidel B. Ramos ang Proklamasyong BLG 1041 na ginawang buong buwan ng Agosto ang buwan ng wikang pambansa. Tunay na makulay at mayaman ang kasaysayan ng ating wika. Mula sa tamang baybay hanggang sa pagdiriwang, isang bagay ang malinaw. Ang wikang Filipino ay buhay at patuloy na lumalago. Ngayon, ikaw naman ang tanungin namin. Anong ginagawa mo upang mapangalagaan at mapalaganap ang ating wika? Bilang kabataan, tayo ang tagapagdala ng ating kultura. Gamitin, pahalagahan at ipagmalaki natin ang wikang Filipino. Mabuhay ang ating wika, mabuhay ang buwan ng wikang pambansa.